So welcome back for another video. In this video, let me share with you my top 7 quick cash loan app which are not 7 days to pay, fast disbursement, and legit tong mga to. And legit na makakautang talaga tayo sa mga loan apps na ito based sa experience ko. Disclaimer lang po, no, any loan apps or loan application that I mentioned in this video are not sponsored po. So kinumpile ko lang ito for you to have an idea. These top 7 loan apps na naikumpile ko po, which is for me, ito yung masasabi ko na kahit papaano talaga okay sila over other loan apps na pa 7 days to pay or other loan apps na talagang sobrang taas ng interest rates nila. Hindi ko sinasabing sobrang mababa yung mga interest na ito, pero kahit papaano kasi reasonable na din siya. Which is ang gusto natin, hindi agad-agad tayo magbabayad. It takes a month or every 15 days ang payment. So ito yung pwede kong ma-share sa inyo ng mga loan app, again, based sa experience ko. And FYI, good news din ito sa mga new user lang kasi po hindi po sila nagre-require ng income proof, no payslip required po dito, only the details po na kailangan nila which is written lang na fill upan natin. And of course, lahat ng mga loan apps na ito ay nangangailangan lang ng one issued government ID lang. No? So masasabi ko na lahat ng loan apps na ito ay pangmasa talaga. Well, ano nga ba itong mga nasa listahan ko? Well, first on my list is itong si Credivo loan app. Which is ang bagong update ni Credivo ngayon, hindi na po siya nagre-require ng minimum amount to cash loan dito. Though si Credivo loan app po is a buy now pay later app and nag-o-offer din kasi siya ng cash loan, and kapag na-approve po tayo dito, di natin siya buong maka-cash loan. Half of the loan offer is for cash loan, then half of the loan offer is used for a payment method like using a scan to pay feature or bills payment po. Well, si Credivo nga po pala ay nag-o-offer po siya ng credit limit up to 30,000 for cash loan, and of course no, nagbabago po yan. In the long run, maaari po siyang tumaas talaga. Well, for the interest rate, legit po na nag-offer po si Credivo ng 0% for 1 month kapag ginamit po natin yung scan to pay feature po ni Credivo. Legit po yun. Pero may hinihingi lang po siyang 1% na admin fee. 1% lang naman. Well, sa cash loan interest po ni Credivo, based sa experience ko, iba-iba kasi tayo ng offer, diba? At eligibility dito. Binigyan niya ako ng interest rate 5.85%, pero 3 months to pay agad yung offer po ni Credivo. Ganun siya kahaba. And of course, ang maganda dito kapag bago pa lang tayo nag-apply kay Credivo, hindi po siya nagre-require ng payslip or income proof. Well, next on my list is itong si One Hand Loan, which is nag-offer po siya ng credit limit up to 50,000 pesos. Well, itong si One Hand po, guaranteed po na fast disbursement to kapag na-approve po tayo. And actually guys, hindi po sobrang liit po ng approval amount po ni One Hand kapag first timer pa lang tayo dito. Kasi ako noon, no, 4,000 pesos po yung approve loan amount ko sa first time. Then nag-i-increase po yon time to time. Depende po yon sa payment behavior of course natin. At itong si One Hand po ay meron po siyang 15% monthly interest rate, which is I find it okay na rin, no, kung nangangailangan talaga tayo. Though ang 15% mataas naman talaga yon. Pero compared mo kasi sa mga loan apps ngayon na nagsa 7 days to pay, talaga naman pipiliin mo itong si One Hand. And alam naman natin talaga na sobrang legit to ngayon si One Hand. And katulad din ng ibang loan app po, hindi po siya nagre-require ng mga income proof or payslip at buo po siyang matatanggap. And FYI po, si One Hand po ay under po kay WeFund Lending, which is yun din po yung nagpa-fund sa TikTok Pay Later ko. Diba ganun na kalala ang expansion po ni One Hand. Well, next po, kung may One Hand tayo, meron din tayong Tala loan app na pangmasa. Masasabi kong pangmasa tong loan app na ito guys kasi mula noon hanggang ngayon, no, guaranteed po na nag-a-approve po talaga siya. Ngayon kasi po, meron na siyang hinihiging processing fee, 3.99% of the loan amount. But, ang daily interest rate na in-offer niya is 0.43% lang. Legit yun. And ang maganda dito kay Tala kasi, no, pwede natin siyang bayaran as earlier. Then, mas lesser din po yung interest rates niya. Kasi legit po na nag-offer talaga sila ng daily interest rate. Yun lang talaga yung babayaran mo. Well, tulad din ng ibang loan app, no payslip required. At talaga namang fast disbursement po ito once po na nagkaroon tayo ng approved amount dito. Well, di ko na-mention na si Tala po ay nag-offer po ng credit limit up to 25,000 kapag first timer ka po dito. Medyo tataas yan kapag talagang suki ka na nila. Well, another loan apps po is itong si Cashalock. Well, si Cashalock po ay nag-offer po siya ng credit limit up to 25,000 sa mga first timer pa lang dito. So, ito yung update ngayon ni Cashalock. Kasi before guys, up to 11,000 lang po yung ino-offer niya sa mga first timer. So, ngayon medyo umaangat-angat na siya. Well, ito si Cashalock po, mababa lang po talaga yung interest rate nito. Kaya lang naman siya medyo lumulobo ng mga fees po. This is because of the insurance fee and other fees po na kino-collect nila. Pero kapag interest lang, mababa lang po siya. So, lumalabas po yung effective interest rates niya, no, sa kabuuan na po is from 15% to 18%. That is based on my eligibility
eligibility. Iba-iba po tayo dito, no? So, hindi naman po siya pa 7 days to pay. Kapag first time ka palang mangutang dito, bibigyan ka niya ng 14 days to pay and then aangat ka hanggang 30 days to pay, hanggang 45 days to pay, hanggang 60 days to pay. Ganun po sa Cash-a-Loan. So, guaranteed po na nag-i-increase din to kapag nakabayad tayo on time at buo po siyang matatanggap. Kaya okay po siyang utangan talaga, lalo kapag new pa lang tayo. Well, next on my list is itong CFT Lending. CFT Lending po is nag-offer po siya ng credit limit up to 30,000 pesos sa mga first time user po at nag-offer yun po siya ng revolving credit po na as long as meron tayong loan offer dyan, pwede tayong mangutang dito. And tulad ng iba, hindi sila nagre-require ng income proof or payslip. So kahit sino pwedeng itry itong CFT Lending at ang installment term niya po is nag-i-start po sa 15 days to pay and 30 days to pay. Ang cons lang po dito kay FT Lending, mataas po yung interest rates niya, which is sa akin po, no, kasi sabi ko nga, iba-iba tayo ng eligibility dito. So sa 15 days to pay, binigyan niya ako ng 21% na effective interest rates. And then kapag 30 days to pay ko siyang kinuha, 36% po ang pinaka-effective interest rates ko po. Di ba mataas po siya? Well, kasi kung nangangailangan tayo at wala na tayong maghihilap na iba pang mga loan up. So I can consider this one but I cannot fully recommend this one kasi mataas yung interest rates niya nga. Though buo po siyang matatanggap, wala po siyang ikakaltas sa atin. Well, number 6 on my list is itong si Mr. Cash Loan Up. Guys, napakatagalan ng loan up na ito at marami na rin talagang nakapag-try dito kay Mr. Cash. And madali lang naman po din mag-apply dito kay Mr. Cash. Ngayon, hindi na siya nagpapahirap sa application and instant loan offer din yung binibigay niya. Well, ngayon, update lang, nag-offer po siya ng up to 45,000 pesos sa first timer ha. Kasi before, guys, alam niyo ba yung offer niya sa akin? Up to 12,000 pesos. So, ngayon, medyo nag-elevate na siya ng credit limit. But based sa experience ko, pinaka-effective interest rates po sa akin as first timer is 9% for 18 days to pay. So, itong si Mr. Cash po pala, hindi po siya buong matatanggap. Minimal fees lang naman, reasonable pa din naman. Kapag natapos natin tong first loan installment term natin na 18 days, aangat po ito, ma-unlock natin yung 45 days, is the next 60 days up to 90 days. So, okay to utangan, guys. Kung talaga namang hindi tayo na-approve sa iba at kailangan natin ng pera or emergency purposes, petsa de peligro, hindi naman siya nagre-require ng kahit income documents or payslip. Kaya goods po talaga to sa mga new user pala. Well, lastly po is itong bagong-bagong loan up lang this year 2025, si Fido PH, which is nag-offer po siya ng credit limit up to 50,000 pesos. Kapag repeat borrower ka na, pero kapag first timer ka pa lang, no, ang i-offer niya pong credit limit sa'yo is up to 30,000 pesos, which is okay pa din naman, no, mataas pa din naman yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman guaranteed din na ibibigay talaga yung maximum credit limit nila. Well, itong si Fido Loan Up po is currently may ongoing loan po ako dito and every 15 days po yung payment dito. 2 months to pay agad po yung offer po. Si Fido po agad sa akin as first timer. Dan katulad po ng iba, hindi po sila nagre-require kahit anong income proof or payslip ba yan. So, hindi po. So, good po talaga ito. Na online lang tayo makapag-apply, of course. Well, itong si Fido po is nag-offer po siya ng 15% monthly, which is kasabay nga niya talaga ng interest rates itong sila One Hand, Tala, Cash-a-Loan, and etc. Well, itong si Fido Loan Up po, ang maganda rin dito, buo po siyang matatanggap. Itong mga top 7 quick cash loan apps ko pala na shinare sa inyo is so far hindi po ako naharas dito. Mababait yung mga customer service nila. So, based sa experience ko, kasi never naman po akong na-delay dito. Nagbabayad ako on time pero never ako na-delay. Well, those are my top 7 quick cash loan apps na pwede kong ma-share sa inyo na for me, okay po talaga sila utangan in terms of their loan offer. Buong matatanggap, hindi pa 7 days to pay. Reasonable yung interest rates nila. Easy to download lang, easy to apply. Walang payslip or income proof na nire-require, only one issued government ID. At ang mahalaga po is hindi po sila nang haharap. Well, again, this is just my compilation. So baka may magsabi na naman na ang daming mga top loan apps ngayon. Bakit iba-iba yung mga top loan apps ngayon? So please know na iba-iba kaming all our reviewers. Iba-iba po kami ng experience dito. Sabi ko nga sa inyo, lahat naman ng sinishare ko sa inyo is based lang po sa experience ko. So na-experience ng iba na ganito, iba rin po yung na-experience ko. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko na-mention yung ibang other loan apps po na legit at okay din is hindi na sila best. So ito lang talaga yung so far in the long run na experience ko na siya at masasabi ko na okay talaga siya utangan and pwede na. Well, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching. Bye!